Good morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. First on the news, more PUV drivers affected by the rising fuel costs have received 5,000 peso cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. We have mobile journalist Evan Tarinque reporting live from Quezon City. Evan, ano balita dyan? Kaninang umaga nga, halos lumagpas na, paikot-ikot na yung pila dito nga sa loob ng Quezon Memorial Circle para nga yan sa mga delivery riders na kukuha ng kanilang cash assistance mula sa DSWD ngayong araw. Pero ngayon, makikita natin, onting ikot lang natin yung current situation. So ngayon, ito na yung itsura ngayon ng ating lugar. Makikita natin, halos bakante na lahat. Pero kanina, itong mga upuan na to, itong mga puting upuan na to, halos hindi mo makikita yan at punong-puno na yan ng mga ating mga rider. Pero kanina nakausap natin yung ilang mga rider na nakakuha na nung kanilang mga cash assistance. Mabilis naman daw yung proseso, no? Within 1 hour nakakuha kagad sila nung kanilang ayuda. Pero matagal lang daw talaga yung pagpila dahil kanina may mga nakausap tayo. Alas 5 pa lang na madaling araw, nakapila na nga dito sa loob ng QC Circle para nga makakuha na kaagad nung kanilang mga ayuda at makabayahi pa ngayong umaga pagkatapos nga nitong kanilang pagkuha ng kanilang payout. Diego, Angela? Okay, so mga hanggang anong oras daw po pwede kumuha? To be clear, Evan, today is still the distribution for the delivery riders. Tama ka dyan, Angela. No? For today, delivery riders pa rin yung mga binibigyan ng cash assistance. So in terms of oras, Angela, open naman daw sila buong araw. Pero kung napansin ng mga staff dito, na within 30 minutes, wala nang pumapasok o dumadating na kukuha ng cash assistance, magsasara na raw sila. So definitely, walang oras kung hanggang anong oras sila bukas. Pero paalala na rin natin, Angela, no, dahil nga reminders, ngayong araw is for delivery riders lang. Kanina kasi may mga nakausap tayo na yung mga hindi naka-claim kahapon ng kanilang cash assistance hindi pinagbigyan na makakuha ng kanilang cash assistance ngayong araw. Ang payo sa kanila ng DSWD, antayin yung araw ng special payout. Dahil ngayong araw naka-schedule is from I to J, if I'm not correct, if I'm not tama. J to R pala for today. No? Sila yung mga apelidong J to R, sila yung mga nakalista ngayong araw na kukuha ng mga cash assistance at expected nga raw na umabot sa 15,000 na mga riders yung kukuha nito ngayong araw. Angela? Evan, linawin natin, no? Ang payout is per name, per person, no? Not per platform. Kasi yesterday, may nagtatanong na mga rider na kunyari nagjo-joyride daw siya, nag-aangkas, tapos nag-grab din siya. Kala niya siguro per platform humingi ng 2, pero isa lang, no? Regardless kung ilan ang platform mo. Tama ka dyan, Diego. No? Regardless kung ilan yung hawak mong TNBS or TNC app, no, iisa lang yan. No, kasi kanina may confusion nga na nangyari dito. Merong isang rider na pumila dito na akala niya nakapila siya doon or nakalagay yung pangalan niya doon sa MC Taxi na araw. Pero turns out, nalista siya doon sa mga food delivery rider which is kahapon. So, ang nangyari, hindi siya nakakuha ng kanyang cash assistance at ngayon, mag-aantay siya ng special payout na i-announce pa yan sa mga susunod na araw. Diego? Okay, after ng schedule ng mga delivery riders, sino naman yung pwede nang kumuha ng kanilang ayuda? Angela, bukas naka-schedule naman yung mga MC Taxi riders na kumuha ng kanilang mga ayuda. Dito pa rin yan sa Quezon Memorial Circle. No? Kadalasan, ang oras kasi ng pagkuha is 7 a.m. Pero turns out kasi maraming mga kapatid natin na rider na dumarating mas maaga. So mas napapaaga ng konti yung pamimigay ng ayuda. Pero in terms of that, mabilis naman yung pag-ayos yung ating mga pagkuha ng payout. No? Kailangan lang talaga nila, dala nila yung mga lisensya at photocopy ng kanilang mga lisensya dahil doon sa mismong photocopy ng kanilang mga lisensya, pipirma silang 3 beses para maging pruweba nga na nakakuha na sila
ng kanilang cash assistance, Angela. And lastly, just to be clear, lahat na makukuha ng kanilang ayuda dyan, whether you're PUV driver or jeepney driver, diba, TNVS rider, ay dyan lang nila malalaman yung kung nakalista yung pangalan nila. Wala silang pwedeng puntahan na website to make sure na nakalista yung mga pangalan nila. Angela, no, even before, no, may naglalabas na ng list yung LTFRB ng document kung saan pwede nga nila ma-check yung kanilang mga pangalan, kung saan sila nakalista, no, dahil para nga maiwasan yung confusion na gaya nga nung nangyari kanina, na akala niya bukas pa siya kukuha ng payout, bigla pa lang kahapon pala dapat. So merong list ng LTFRB at na pwedeng tignan ng mga kapatid natin na riders para nga mas secure nila at mas sure nila na meron silang pangalan at nakalista sila. Pero yung mga kapatid natin naman at pag dumating dito, wala sila doon sa listahan, pwede silang lumapit dito sa help desk sa aking likuran na kung saan naman ininit na sila, mag-register sila ng panibagong pangalan at yun nga, isasabay pa rin yan doon sa pagbigay ng ayuda doon sa special payout ng DSWD sa mga susunod na araw. Pero last na I've heard na baka after Holy Week pa ipalabas itong special payout na to, Angela. Oo. And if I'm not mistaken, yung listahan talaga ay manggagaling sa LGU, 'di ba? Kasi sila daw nakakaalam ng mga yung mga pangalan doon sa kani-kanilang lugar. Anyway, Diego. Oh, thank you for that. Mobile journalist Evan Tarinque. Let's take a look at the situation along Commonwealth Avenue on the second day of the nationwide transport strike. We're joined on the ground by mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, marami namang pasahero dyan ang nahihirapang makasakay ngayong araw. Angela, Diego, nandito nga ako ngayon sa isang waiting shed along Commonwealth Avenue at kung makikita nyo sa likod ko, ayan, kakaunti yung mga pasahero. Ikot ko rin yung camera ko, no? Ayan, nakikita nyo, actually, dito sa side na to, walang tao. Dito merong mga pailan-ilan na mga pasahero at kung makikita nyo nito, maraming mga jeep din na bumabiyahe ngayon at kapag na mas maraming mga jeep na bumabiyahe ngayong araw at kumpara yan sa kahapon, no, sa sitwasyon dito sa Commonwealth. May nakausap na rin ako kanina na jeepney driver, no, kwento niya, kahapon daw ay hindi siya bumiyahe pero ngayon namasada na yun nga lang, no, wala pa rin daw kita at wala raw siyang magawa pero sana makaya raw ay may kita na rin kahit pa paano. Yan din yung kwento ng tricycle driver na nakausap kanina, no, bandang Don Antonio Drive. Sabi niya ay kaunti lang daw talaga yung kita nila ngayong araw at kalahati na nga lang kita niya. Kumpara noong dati, kung dati nakakapag-uwi daw siya ng mga 600, ngayon daw 300 na lang daw ang nauuwi niya. At pero kahapon, no, so nakikita natin dito sa Commonwealth Avenue, medyo natatagalan yung ibang mga pasahero na makasakay dahil nga nag-take na sila ng mga ruta na kailangan nila at napupuno pa yung ibang mga jeep. Pero ngayon ay mas mabilis na silang nakakasakay, no, yung mga pasahero at marami ring jeep at bus na dumadaan. Ang nakikita nga natin dito ng mga ruta kanina, yung mga San Mateo, Pampalpangan, Pitek, at saka Fairview. Actually, kanina rin, no, Angela, may mga nakikita tayong mga nagbibeta along Commonwealth Avenue dahil na nga rin na mahal yung gasolina. At isa nga dyan, yung nakausap ng 78 years old tatay na bibisita pa. Hobby at exercise na rin daw niya yan, no? At kaya namilibisita siya kahit saan. Samantala, Angela, Diego, meron din namang mga libreng sakay. Kanina nga meron ng napadaan na mula sa Philippine Army, no? Pero inaasahan din natin meron mga libreng sakay mula sa Department of Transportation mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. daw yan. At titignan natin, no, kung may makikita pa tayong mga mapapadaan din ng mga libreng sakay para sa mga pasahero kung sakali. Pero sa ngayon, yun nga, no, sa kaunti lang din talaga yung dito, maluwag din yung taloy ng trapiko along Commonwealth Avenue at maging itong may said na tatayuan po at traffic. Alright, maraming salamat, mobile journalist Fatima Baduria.
Now let's head over to Manila. We have with us mobile journalist Merimon Reyes on the ground. Merimon, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Manila? Angela, Diego, ngayon kasi Quiapo Friday, kaya maraming tao talaga ang pupunta dito, lalo na sa mga hourly masses. At nearing din kasi yung Palm Sunday, kaya marami rin ang nagbebenta dito ng palaspas. Yun nga lang, pagdating kasi sa usapin, karamihan kasi sa mga binibenta dito, mga gulay, mga prutas, o iba pang mga anik-anik naman. Pero sa mga nakausap natin, ang sinasabi kasi nila, dalawa ang tinitingnan nila dito. Either ngayon, yung kasalukuyang supply nila, okay pa naman daw pagdating sa presyohan, pero ang nakadepende rin kasi ito sa pagkukunan nila ng kanilang mga gulay at prutas. Kung sakaling magtataas daw ng presyo yung supplier ng mga yun, ng mga pagkukunan nila, o yung sinasabi nila pinaghahanguan, tataas din daw ang presyo nila dito. Pero so far ngayon, normal pa naman ang lagay dito, energetic pa ang mga tao. Halimbawa na lang, lalakad tayo dito. Teka, balik na rin. Ay, sige, lalakad na lang tayo pag ganito. Halimbawa, dito sa mga prutas nila nanay, sa kada libot natin. Nay, good morning po, mangungulit lang po ako. Kumusta po ang presyohan po natin ngayon at ang benta po natin? Matumal. Matumal po. Kumpara po ba nung normal na araw o kahit dati wala pa pong nagbabago? Bago nung nag-Ramadan. Oo. Nung wala na, unti-unti na siyang... Pero kumusta po ngayon sa mga supplier kaya natin magtataas pa po ba kaya kayo ng presyo? Kasi yung langis po ngayon medyo may kamahalan po. Oo, sinabihan na kami. Kailan daw po magtataas? Ang mga imported, tataas yan. Nasa magkano po kaya ang itataas? Di ko alam. Yung sangkis, dati, kuha namin, 700, 800. Ngayon, 1 to 50. Kung mahal Ang po. sangkis. Ang mahal po pala. Sangkis, ito, 1.8. 1.8 dati, kuha namin, 1.650. 1.8 na ngayon. Magkano na lang po ang naiuwi natin para po sa pamilya? Yung malinis na pong kita na lang. Minsan, konti na lang. Minsan, 500. Ilan po tayong maghahati-hati sa 500? Ang alim na katao yun. Hindi paano pong diskarte natin para natin pagkakasya na umaga, tanghalian, hapunan po. Unti-unti na lang. Litak-litak mo. Litak-litak po. Ano po yung kinakain natin? Kuwari, ano pong inuulam natin? Mga maling. Oo, Puro delata po. Oo, puro ano. Pero kung mga karne-karne, wala na. Hindi na po Baboy, kaya bihira na lang. 2 araw na lang. Bibili ka na lang ng luto. Kasi pati mga sako, mahal din. mahal din po. Yung luto po, kasi di ba ang ulam minsan nasa 60, depende po sa bibili natin 70, 80. Opo, sa isang araw lang po yun o patatagalin na lang natin kung hanggang kailan abot. Kaya may nabili kang gano'n. Minsan, hindi naman nauubos. Pinakain din namin na hapon. Pagkabalis na, din na namin pinakain. Tay, alam ko po, bukod sa pagkain, may mga gamot din po ba tayo? Oo. Finance. Yung anak ko nga naggagamot eh. Ang iniiwan kong pera dati 350. Ngayon po. Kulang pa yun. Ngayon, 800 kasama na yung gamot. Kulang pa yun. Then, Oo. ano po ang pinaka-panlaban na lang po natin sa buhay ngayon? Ano po yung pinag-uugutan natin ng lakas? Panginoon Diyos. Salamat po, Nay. Ano po ang pangalan nila? Lord, dito rin. Thank you very much po, Nay. So yun yung isa sa mga nakausap natin. Tayo kasi madalas tayo naglilibot din dito sa Quiapo, namimili tayo. And karamihan kasi sa kanila dito, sinasabi nila, may mga araw nung talagang tuyo ang benta, wala masyadong bumibili. Pero nandito naman daw sila sa Quiapo, kasama raw nila yung pamilya nila, kamag-anak nila, doon daw sila humuhugot ng lakas. Sir, eto po, kumakaway. Ano sir ang kinakain natin? Good morning po. Mix to ng fishball, hotdog, tsaka kikiam. Yan ba, may budget ba tayo sir sa kakainin natin ngayong araw? Sakto lang kasi 7.20 eh. 7.20. Solid na. Solid na po. Okay. Sa pagdating kaya sir sa tanghalian, hapunan, magkano na ang budget na lang natin ngayon? Ayun lang, medyo ano na tayo dyan, alanganin. Dati po ba, kayang magkano ang gastos natin? Ngayon wala na eh. Siguro mga, sa tatlo kami siguro, kung kakain kami, abutin kami siguro mga 350, 400. Dati po. Sa Ngayon na lang po ang budget po natin. Taga saan pa po tayo? Ang Tipolo pa po. Napadpad po kayo dito. Bakit kayo sir napadpad sa Quiapo? Friday. Dahil po sa Friday. Okay po. Salamat. Ay, pagdating sir sa ibang mga looban natin, meron na tayong wag munang gastusin kasi medyo... Pit-pit muna, may pinag-aaral pa. Ilan sir? Ilan ang pinag-aaral po? Dalawa. Pwede yung budget po natin sa isang araw magkano po sa pamilya? Sa pamilya, hindi ko matanda, makala ba? Mabot tayo, 500, Basta pamalayan namin yung mga dalawang araw. Na lang po. Pang dalawang araw na lang po.
So sir, ito daw na po ang ano natin ngayon, Merienda. Ah, ang tanghalian sir, yan na rin muna ngayon. Tipid na muna, ito na lang muna. Okay po, salamat po. Thank you very much po. Salamat po. Enjoy po kayo, enjoy. So, ayun yun isa pa yan sa mga nakausap din natin sa paglilibot natin dito. Kung dati raw maigpit na yung sinturon nila, ngayon mas kailangan pa raw nilang sikipan dahil nga iba na raw yung kailangan nilang i-prioritize ngayon, hindi na raw basta yung baliwala lang na mga gastusin. At so far naman dito sa Quiapo, tuloy-tuloy din yung kanilang mga misa at yung programa nila pagdating sa Holy Week na magsisimula din ngayon na Palm Sunday. Balik sa inyo. Yeah, Marymon, of course, ang isang issue dyan is yung transport strike entering day 2. Naging controversial medyo yung mga ginawa ng Manila sa free rides, no? Kasi I understand yung supposedly yung sasakyan na binigay hindi proper daw or akma sa tao. Ano ba ang balita dyan? Ngayon kasi dito, for example, nasa may ilalim kasi tayo ng tulay, nakikita natin, tuloy-tuloy pa rin naman yung mga modern jeepney, yung mga traditional jeepney, kahit yung mga tuk-tuk. And so far, lahat naman dito, yung mga pasahero, nakakasakay naman. Yung iba, nagdadala ng kanilang mga motor. Tulad nito, may napaparadahan naman. Sa ngayon kasi wala pa tayong nakakausap na may nabibigay na komento o reklamo tungkol dyan. Pero kasi ang pakay naman ng karamihan na nakausap natin dito, magsimba sila. Pero ang sigurado, so far sa nadaanan natin mula Legarda, Recto Avenue, hanggang pababa na dito doon sa kabilang site sa may Quezon Boulevard, normal pa naman yung daloy ng trapiko. Though, ang napansin din natin, Quiapo Friday, kaya medyo siksikan. Pero sa normal na araw na dumadaan tayo dito, hindi na gaano karami yung mga sasakyan na nakikita natin sa kalsada. Yung mga nakausap natin at syopera, napansin daw nila yon. Yun nga lang, ang okay daw sana kung kakaunti lang yung sasakyan na makakasama nila sa kalsada, pero marami ang sasakay na pasahero. Kaso hindi kaunti lang din daw yung sasakyan, matumal din daw yung pasahero sumasakay sa kanila. So mabilis man yung biyahe nila, bungi-bungi naman daw yung sumasakay sa kanila. Marymon, I understand kasi talaga sa Quiapo during Friday, punuan talaga yung area na yan, no? Pero on the way there, ano na experience mo sa daan? Kasi kami, since yesterday and today, yung traffic talaga mapapansin mo, numinipis already, no? Hindi na mabigat masyado. Meron pa, pero not as bad. Oo. Yung naging daan kasi natin from Recto Avenue, mabilis ang naging daan. So yung iba kasi nakita natin ng mga eskwelahan along U-Belt, either naka-online class kasi ang setup nila, o kaya naman yung iba ay maaga nang magkakaroon ng kanilang mga bakasyon. So hindi siya kapareho ng mga regular na araw. Partida umalis tayo, magsi-7, so normal na oras din ang pagpasok yun. Pero hindi siya katulad ng mga regular na araw. And ang isa pang nakausap din natin dito, may ilang mga motorista, malaki rin daw kasing factor yung taas ng presyo ng gasolina. Kaya ang ginagawa nila, kung hanggat maaari, either sa bahay na lang sila or kung sakali, mag-commute na lang daw sila kung saan yung pinakamatipid. Alright, thank you for the updates. Mobile Journal, Marymon Reyes reporting live from Quiapo. The government is set to expand financial assistance for the transport sector amid continuing strikes and fuel price hikes. LTFRB Chairperson Vigor Mendoza told The Big Story that contingency measures are already in place, but admitted that aid distribution needs to be faster and more efficient. Under current programs, drivers may receive up to 5,000 pesos in cash aid, with some sectors eligible for additional subsidies from other government programs. However, Mendoza noted challenges in data gathering and master lists, which have caused delays in distribution. The government is now working to increase subsidies and streamline delivery as more drivers struggle with rising operating costs. What we're seeing right now is that everybody's adjusting to this new normal that's happening right now, that we need a list, and these are the data we need to put together. So, and this is coming down from the transport groups, from the local government units, and trickled up to us and us to the SWD. No? We're about to master this process already, this data gathering that we need. Fresh supplies of crude oil and diesel fuel are now starting to arrive in the country. In post shared by Energy Secretary Sharon Garin, she confirmed that about 150,000 barrels of diesel are being added to the country's reserves. Now, another shipment is also expected to arrive in Batangas by Saturday. Just this Monday, a shipment of about 700,000 barrels of crude oil from Russia reached the country. President Bongbong Marcos also announced the successful drilling and testing of the Camago 3 well. In a video message, he said Camago 3 can produce up to 60 million standard cubic feet of gas per day.
marking the second major development under the Malampaya Phase 4 project. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Meanwhile, oil firms admitted during a hearing of the Senate Protech Committee that they are now struggling to source petroleum products. Sa DOE and PNOC, wag na kayo matulog. Wag na kayo matulog. Ha? Correct. Wag na kayo matulog. Kasi nasa inyo na, humingi sila ng tulong sa inyo eh. No? So, kailangan na talagang mag-double time tayo dito. Kasi kung sinasabi nga ng oil company, sirap kami, then it's up to government to move. No? But like I said, 60 days will fly by so fast. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. The Philippine Cable and Telecommunications Association brought together leaders from cable TV, internet service providers, and the broader digital tech industry for the country's biggest annual technology gathering, held from March 23 to 26 at the SMX Convention Center in Pasay City. The event features exhibits on the latest in connectivity, cybersecurity, and cloud technology, alongside seminars, workshops, and networking opportunities for industry professionals, policymakers, and students. We support the growth by providing the stage for collaboration, like especially here in the tech show. And we have leveled up, not only from your regular telecommunications, now we have cybersecurity and we have AI and all the other innovations. MediaQuest Holdings joins as a key sponsor, supporting efforts to showcase innovations in digital infrastructure and expand media and technology platforms, with the goal of strengthening industry collaboration and shaping the future of connectivity in the Philippines. We are a company that connects. We connect homes, we connect communities, and more importantly, we connect people to experiences that matter. The event concluded with Signalplay taking the spotlight, highlighting its live shows and premium content. This was supported by the presence of actors Gab Lagman, Fatima Kate Bisan, and Ian Rancis. Also present were basketball and volleyball athletes JP Eram, Owa Retamar, Kat Tolentino, Des Cheng, and Aya Laure, capping off a convention that highlights collaboration and innovation in the Philippine tech and telecommunication industry. This year, level up ang team natin. So next year, what we wanted to do is that Philippine Tech Show will be your brand and your stage. It's the perfect place where you can showcase your brand, be seen, be heard here in the Philippine Tech Show. Kapatid Kayla Makantan, we are One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Amid rising fuel costs, PUV drivers continue to line up for much-needed cash assistance. We go live now to Mobile Journal. Francis Rivera reporting in Manila. Francis, ano nang update dyan? Yes, Angela and Diego, patuloy yung pagdagsa ng mga delivery rider para kumuha ng 5,000 cash assistance dito sa payout center dito sa Manila. At dito nga sa ating likuran, ito yung kinakatayuan natin ngayon. Ito yung help desk ng LTFRB kung saan dito ay sinasangguni at sinasagot nila yung mga katanungan ng mga rider. No? Kasi sa pagbabantay natin sa mga payout center nito mga nakaraang araw, halos isa lamang yung mga nakikita nating problema. Yun yung mga rider, yung mga chopper o yung mga beneficiary na wala doon sa master list. Kaya dito, may ginagawa nila, pinapaskan nila ng QR code at doon sila mag-sign ng panibagong form. Mahina at choppy ka.
try natin balikan si Oo. Francis. Live si Francis sa may Manila sa distribution ng mga riders. These are TNVS riders, no? Delivery riders. Yes. Balikan natin siya mamaya. We'll just fix the signal. Alright, US President Donald Trump announces a 10-day halt on strikes against Iran's energy sector as mediated talks continue amid ongoing attacks on Israel and global market disruptions. Here's the report. U.S. President Donald Trump has announced a 10-day pause in strikes targeting Iran's energy infrastructure, following a request from Tehran as efforts to end the nearly 4-week war gain momentum. In a social media post, Trump said talks with Iran are going very well and that the pause will last until April 6, giving both sides time to negotiate. However, Iran has pushed back, calling a 15-point U.S. proposal to end the conflict one-sided and unfair, even as it confirms that diplomatic channels remain open. Despite the optimism from Washington, fighting on the ground continues. Iran has launched multiple waves of missiles targeting Israel, hitting areas including Tel Aviv and Haifa, while rocket attacks linked to Allied forces have also been reported in northern Israel. Strikes have also been reported inside Iran, including damage to infrastructures in key cities, as both sides continue to escalate military pressure. The conflict is now rippling across global markets. Oil prices have surged, climbing to around $108 per barrel, as shipping disruptions intensify, particularly in the Strait of Hormuz, a critical route for global energy supply. The war has also driven a near 40% increase in crude prices and a sharp spike in liquefied natural gas shipments to Asia, raising concerns over energy security and inflation. Businesses worldwide, from manufacturing to tourism, are now grappling with higher costs, supply chain disruptions, and market volatility. Meanwhile, diplomatic efforts are intensifying. Indirect talks between the US and Iran are being facilitated by Pakistan, with Turkey and Egypt also supporting mediation efforts, as both sides remain far apart on key issues. While some oil tankers have been allowed to pass through the strait, signaling limited de-escalation, analysts warn that a full resolution remains uncertain. Let's now check the situation of OFWs in the Middle East. We're joined by David Sanchez, Middle East Officer of Bagong Alyansa Makabayan. Magandang umaga po sa inyo, sir. This is Angela and Diego ng News and Views. Can you hear us okay? Hello, magandang umaga po, Ma'am Angela at Sir Jaco. Opo, thanks for joining us again. Hingi lang po kami ng update sa inyo ng current situation po ng ating Filipino workers dyan po sa Middle East dahil nga po dito sa nangyayaring conflict. Sa ngayon po ay same pa rin po yung situation. Naging new normal na sa amin yung mga alerts sa cellphone, yung mga siren. Then sa Israel talaga, yun talaga medyo intensify. Madalas na talagang nasa mga bomb shelter yung mga kababayan nating OFWs. And ang mas nakakatakot ngayon ay medyo nararamdaman na namin yung slowdown sa economy. So yung pinangangambahan namin in the future na magkaroon ng effect ito sa pagtanggal ng mga workers sa mga sa mga trabaho nila. David, meron na bang... Kasi, sorry. right? Go ahead. Yes po. Go ahead, Yes po, David. yes po. Go ahead. Kasi ngayon po, maraming mga bansa na nakaasa sa tourism like Bahrain, Israel, and UAE. Yung talaga, ramdam mo yung pag-unti ng mga turista at maraming mga Pilipino in hotel industry, food and beverages yung either nawawala ng trabaho or binabawasan yung salary nila. So based, David, sa pag-uusap mo sa mga kababayan natin, mga OFW, may mga nabalitaan ka na ba na yung mga ibang businesses ay humihina na talaga based on what you said at nag-start na mag-lay off ng mga trabahador? Yes po, sir. Sa hotel, dahil nga sarado yung mga airports or limited term flights ng mga incoming na mga turista, talagang may mga nawalan na ng trabaho, meron ng 50% yung salary nila. Tapos marami mga workers sa cleaning companies, yung kung dati ay
sumasahod sila ng regular sa nakalagay sa kontrata. Ngayon, naka-base na lang yung salary nila sa pasok ng mga clients. Sir, I remember the last time we talked to you, you asked the government for a clearer information dissemination doon sa mga kababayan natin na gusto magpa-repatriate. Until now po ba, ganun pa rin po ba ang inyong concern? And what are the other concerns that gusto niyo pong maiparating sa ating gobyerno? Regarding sa repatriation, talagang tingin naman namin ay may mga kababayan talagang nag-a-avail. Pero sabi ko nga, 2 million yung mga Pilipino dito sa Middle East. Pero as of today, parang mga 1,700 pa lang yung nagpapa-repatriate, no? So malaking part talaga nung unang mga linggo, yung mga turista, yung mga na-stranded dito, at saka yung mga dati nang gustong umuwi. Yung iba, merong mga OFWs, tapos yung ilang mga kasamang pamilya nila. Ang mas concern namin ngayon, paano yung magiging ayuda ng ating government sa mga mawawalan ng trabaho. Kasi, ayun na nga, kasi marami rin talaga sa mga kababayan natin, kahit gusto naming umuwi, ay medyo nagdodoble kaming, nagdodoble yung isip namin kasi kahit naman bigyan kami ng cash assistance, baka it's not enough to support our family in the future. So, David, that's what I wanted to ask, no? Kasi yung the ayuda, while makakatulong, I understand it's not enough. Pero you said kanina, yung mga ibang kababayan natin, yung sweldo nila hindi na nakabase sa kontrata, but rather kung ano yung mga kliyente or income na pumapasok sa business. Paano yan pag talagang walang pumapasok? Saan kumukuha ng pera ang mga kababayan natin? Most of the time talagang magagalaw yung savings nila or yung pera na dapat na ipapadala nila sa ating mga kababayan ay hindi nila maipapadala. It is enough para mabuhay lang dito. So, yun din yung parang call namin sa Philippine government to ask the host country kasi bawal kasi sa kontrata yun Ibig sabihin, it's not the problem of the workers na magkaroon ng ganitong situation kasi may kontrata dapat na sinusunod. At alam naman namin na yung mga companies, in these times of crisis, talaga meron naman silang mga insurance na sana ay hindi dapat unang kinukuha yung mga pera sa mga workers nila. Yeah. Sir David, I remember you mentioning kanina na parang nasasanay na po kayo dun sa nangyayari po dyan, yung mga alarms na everyday po na pinapaalala po sa inyo. I was wondering if you could give us a clearer picture po of how a day goes by po ngayon dyan. For example, dito sa Gulf, talagang yung mga alarm sa cellphone, siguro an average 1 to 2 times a day. Pag minsan naman kasi hindi mo maririnig lalong-lalo na kung nasa loob ka ng bahay mo. So parang wala namang restriction sa mobility mo. Example, na abutan ka sa labas. So it is your choice na kung pupunta ka ng indoor or kung magpupunta ka sa mga indoor. Pero may mga ilang companies na talaga nagre-require. Halimbawa, yung may mga company na talagang pinapapunta nila sa mga basement yung mga workers nila. Pero mas talagang intensify yung situation sa Israel saka sa southern part ng Lebanon. Dyan po yun. Ganun yung new normal namin. Opo. Dyan po ba sa inyo pong inyong organisasyon, sa inyong pong samahan, ilan po ba ngayon sa inyo ang humihiling na ma-repatriate? Sa ngayon talagang parang ang nakukuha namin data ay maliit na porsyento pa. Mas marami doon sa gusto magpa-repatriate ay yung mga dati ng may problema. Example, kung ikaw ay walang papel or undocumented, may legal case ka. So sila talaga yung gusto magpa-repatriate or halimbawa, yung mga hanggang ngayon walang trabaho na undocumented. No? Sila yung marami na nakausap namin. Merong ilan na nagkakaroon ng mental fatigue. Nagkakaroon ng mental health problem. So, nag-a-ask sila ng repatriation. Paano po yung sir, nabanggit nyo kanina, marami po ngayon nakikita po ninyo na nawawalan po ng trabaho. No? It's either babawasan yung sweldo, pero yung iba na natatanggal po sila sa trabaho po nila. Saan po sila tumitigil ngayon? Saan po sila nakatira?
So, right now, dahil mag-iisang buwan na ito, so ang magiging future na problema nila ay pambayad nila sa mga upa nila. Totoo. Lalong-lalo na kung hindi sinasagot ng employer yung accommodation nila. So, ito na yung inaasahan namin na dagsa ng mga Pilipino kagaya ng COVID na mag-a-ask ng shelters from our government. So, malamang iba dyan mag-a-ask ng shelter or makikitira sa mga kabayan dito. Pero syempre, dahil lahat kami ay nasa crisis, baka hindi namin kakayanin na matulungan sila ng mas mahabang panahon. Sir, very quickly na lang po before we let you go, how would you assess po itong government response po base po sa inyong obserbasyon dito po sa ating mga kababayan na nasa gitna po ngayon ng conflict dyan sa Middle East? Right now, ang kailangan pa ng ating Philippine government ay mag-step up pa. So, madali yung sabi nga namin, yung repatriation Alam mo, sinasalubong ng MWO, ng embassy, pero yun lang ba yung trabaho nila, yung sumalubong? Ang kailangan talaga ng ating government ay magkaroon talaga ng long-term solution dito sa problema, lalong-lalo na yung Middle East na laging war-stricken area. Right. Kasi kapag humupa ito, maraming mga kababayan natin na magpaparepatriate, pero ilang panahon, babalik ulit yan sa mga bansa dito sa Middle East para maghanap ng trabaho. Ang kailangan sana talaga ay yung genuine na solution doon sa pangmatagalan na nakabubuhay na salary, saka enough na trabaho sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, David Sanchez, Middle East Officer of Bagong Alyansang Makabayan. Rising fuel costs are not only affecting drivers but also fishermen who are now struggling with higher operating expenses and a lower income. We go live to Mobile Journal Ray Vicente in Navotas for a check on their situation. Ray, kamusta na mga fishermen natin? Angela, Diego, magandang umaga. Andito nga tayo sa coastal area na Navotas, specifically sa Barangay Bagong Bayan North, kung saan nakausap na natin ang ilang ating mga kapatid na mangingisda na syempre maliban sa ibang sektor, ay isa rin sila sa naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, kung saan ang ilan nga sa mga isda dito wala nang nagawa kundi ipagpaliban muna yung araw-araw na kabuhayan nila, which from every day na nangingisda sila o naglalaot, yung iba 4 times o 5 times a week na lang. Pero yung mga iba naman, Angela, Diego, pinipili na doblehin yung oras nila habang nasa laot. Pakita ko lang sa inyo, ipan ko lang quickly yung kakunting sitwasyon dito, Kung makikita nyo dito kasi sila dumadao, ayan yung mga bangka. Pero yun nga, sabi ko kanina, may mga ilan sa ating mga kapatid na mula madaling araw na naglalaot sila, nandito pa rin sila sa gitna ng dagat, kung saan makikita nyo dun sa mismong dulo. Merong ilang sa ating mga kapatid na pinipili pa rin na umabot na kahit maghalos talanghalin tapat na. Usually kasi pa-sunrise, doon pa lang sila pumupunta para nga talaga dumuble ng oras habang lumalaot. Kasi maliban talaga doon, Angela, Diego, pahirapan din actually sila sa paghuli ng isda dahil dito nga raw sa Manila Bay, kakaunti na lang daw talaga yung isda rito. Usually pupunta sila sa Bataan o sa papunta ng Pampanga, pero kasi dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi na sila nakakapunta sa ganong alayo na lugar. Lalo yung mga karamihan dito mga isda, yung mga bangka nila maliliit lang, so kasya lang for 1 to 2 packs. So usually yung petrolyo na kinakailangan doon, Angela, Diego, is 3 to 4 liters ng petrolyo at umaabot nga raw ngayon pumapalo sa 400 to 500 pesos. Kaya naman ang panawagan talaga nila, Angela, Diego, sana mabigyan na raw sila ng fuel subsidy na tulad nga ipinangako ng DA na ibigay raw sa end ngayong katapusan na ngayong buwan, pero hanggang ngayon hindi pa raw nila nakukuha, Angela, Diego. Ang balita, bakit hindi pa daw nila nakukuha itong fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno? Well, actually, Angela, Diego, wala talaga silang balita at all kung bakit natagalan dahil din nga sa nakita natin na update last week, ibibigay na raw ang DA ng fuel subsidy niya ngayong end ng Marso at actually, meron pa raw na different na cash assistance pa na ibibigay din sa mga fisher folk and as well sa mga farmers after ng Holy Week, Pero ang nasabi raw kasi nila, sabi raw ng mga taga-barangay o officials sa Barangay Bagong Bayan North, inaasikaso pa raw hanggang ngayon. Pero maliban doon, wala talaga silang specific na balita kung bakit natagalan hanggang ngayon. Alright, thank you for that. Mobile Journal Ray Vicente reporting live from Navotas.
Now, as the dry season sets in, demand for ice is expected to surge, especially with summer and Holy Week just around the corner. But with fuel and electricity costs continuing to rise, small businesses warn this could also push prices higher. Mobile journalist Daniel Dayao reports. As the dry season begins, demand for ice is expected to rise. But will it remain affordable? According to Pag-asa, dry season starts by the end of March, and as temperature rise, so does the need for ice. Ngayon na pumasok na yung tag-init, mas dumami na talaga yung demand ng ice sa amin dahil pamahal na araw. So maraming mga customers na nagwo-walk-in para kumuha ng ice for their outing. But amid ongoing tensions in the Middle East, fuel prices remain volatile, affecting ice businesses that heavily rely on both electricity and fuel. Directly affected kaming mga nasa ice business mainly because yung machines namin and also yung freezer 24 hours siyang nagra-run. And also directly hit din yung delivery namin kasi syempre pagka nagde-deliver kami kailangan namin ng tricycle. So bukod sa operational cost sa production, meron din kaming distribution na affected. To cope with rising costs, some businesses implemented markup for delivery charges. Dito sa negosyo namin kasi more on delivery kami. So para hindi namin masyadong maapektuhan yung customer, yung pick-up or walk-in customers namin, hindi namin tinataasan pa. Ang talagang binago lang namin is yung delivery charges namin. Kasi yun ang lumalaban sa amin, yung presyo ng gasolina. As of now, retail prices start at around 10 pesos, and while no final decision has been made, a price increase for ice is now being considered. Alam ko magtataas kami pero hindi pa namin alam kung magkano. Maybe around 20% siguro itataas namin. Pero wala pa namang binibigay sa amin ng planta. Hindi naman kami pwedeng mag-increase kaagad-agad sa mga tao kasi siyempre marami kaming competition. Pero yun ang number one, ang nakakasakit sa amin, yung fuel prices natin. Meanwhile, vendors selling cold refreshments worry about the potential added expense, especially during a season when ice is part of daily business. Malaki pong kung tataas ang charge sa yelo kasi po, mas araw-araw namin kailangan yung yelo na yun sa may mga tinda po namin katulad ng buko juice. Araw-araw po namin gamit, kaya malaking impact din po. Palagi pong nilalagyan po yung buko, mga soft drinks po. Kung baga, lalo mababawasan po yung kita. Kasi mahal na po yung mga bilhin, tapos magmamahal po pati yung mga yelo. Kailangan din po yun sa araw-araw. In the end, small ice business owners are calling for support, particularly in managing rising electricity costs. As of now, kuryente. Talaga yung mataas. Last month, parang 15 days lang nag-run yung machine. 6,000 pesos na siya agad. So that's one machine and one freezer pa lang. For the government, I hope na makaisip sila ng plans kung paano matutulungan yung mga small businesses katulad namin. Yung mga tricycle drivers or jeepney drivers na provide nila ng allowance. Pero paano naman kami? Kapatid Mobile Journal, Daniel Dayao, we are One News. Don't go away because we're not done yet. Stay with us. Elite cyclists from all over Asia meet at the 45th Asian Track Championships happening here at the Tagaytay City Velodrome. The Philippines is once again in the spotlight as it hosts the Asian Cycling Confederation Track and Para-Track Championships for the first time in 31 years. The week-long competition opened on Wednesday at the Tagaytay City Velodrome, welcoming nearly 600 cyclists from 16 countries, all eager to compete for Asia's top honors. For the first time, the championships are being staged at the Tagaytay City Velodrome, a brand new world-class facility that now stands as a major milestone for track cycling in the country. Dream come true. We're on the global map again for the velodrome. Tayo lang. Tagal nating walang ganito. So, world class, first event, international agad. The new venue not only gives Filipino athletes a home track advantage, but also puts the Philippines in prime position to host more international cycling events in the future. Team Philippines is bannering 31 cyclists, including 3 para-athletes, as local riders test themselves against some of the best talent in the region. For sports officials, the championships represent more than just competition. It is also a chance to further grow the sport and inspire the next generation of Filipino cyclists.
And this is really good for Philippine cycling. This is good for Asian cycling. And can you just imagine the exposure this will give to our young cyclists? Ang dami pa namang may gusto ng cycling dito sa Pilipinas. And for the athletes, competing on home soil makes the moment even more special. Pinagandaan po natin to. Huwag tayong paghihinaan ng loob. Tayo naman mga Pinoy, palaban tayo. Kaya kaya-kaya natin to. Kapatid Denise Valdesancho, we are One News. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. At this point, let's head on to Pasig, where mobile journalist Jazz Paredes has the latest updates on the ongoing distribution of the 5,000 peso cash assistance from the DSWD. Jazz, kumusta ang distribution dyan sa mga delivery rider? Angela, Diego, ngayong araw nga yung second day ng pagbibigay ng 5,000 na ayuda o cash relief assistance para sa mga delivery riders, para sa mga may apelido na nagsisimula sa letrang J at R. At kung makikita nyo sa aking likuran, Dragon Angelano, hindi pa ito yung pinakabuong dami ng mga delivery riders dito. Ayan, ipakita ko sa inyo yung palibot nitong amphitheater. Ayan, halos mapuno na itong amphitheater ng mga delivery riders na nag-aantay ng kanilang payout. And actually, Diego and Angelano, kanina nilakad natin yung pila, yung pinakadulo ng pila. And mula dito sa amphitheater papunta doon sa West Capitol Drive West Capitol Drive ay napuno ng delivery riders yung kalsada, and kung lalakarin siya more than 15 to 20 minutes yung nilakad ko, kaya medyo mahaba-haba rin. And ayon din sa mga nakausap natin kanina, merong mga simula 2 AM pa lang ay pumila na, yung iba galing pamamasada nung gabi, dumiretso na papunta dito sa amphitheater. At yung iba naman, sinadya talagang pumunta ng madaling araw dahil nga habol pa raw sila ng pasada. Merong ding, dahil nga 2 AM sila pumila, meron namang nagka-aberya pa dahil mali daw yung letra ng kanilang pangalan, may mali ang spelling, and yung iba nagka-problema dun sa kanilang extension name, may junior yung pangalan. So, imbes na nakalagay doon sa after ng pangalan, nakalagay pa rin sa dulo, sa apelido. So, pinabago pa yan. And ang ginawa ay pinag-submit sila ng Certificate of Oneness, and nakakuha rin naman sila ngayon ng kanilang ayuda. And bukod dyan, kanina meron pa nga tayong naabutan, bit-bit yung kanyang 2 taong gulang na anak. Makakuha lang ng ayuda ngayong araw. Kaso lang hindi sila nakakuha, bigo pa rin siyang makakuha dahil kahapon daw pala yung schedule para sa kanyang apelido. So umuwi silang luhaan, bit-bit yung kanyang baby, natulog pa kanina nandito sa tabi ko. Kaso lang umuwi na sila kanina. And para ipakita ulit at ilibot kayo dito, Diego and Angelano, ang proseso kasi natin ay kailangan muna nilang pumila dito. Ayan, ito yung pinaka-entrance sa likod ko. At meron siyang nakaabang na listahan ng mga pwedeng kumuha ngayon. Delivery riders lang. Pag nilinaw nila ay bukas pa daw yung mga MC Taxi. So purely mga delivery riders lang talaga yung may cash assistance. And dito sa aking likuran, and yung mga nakapila pa until now, at lalapitan sila ng mga staff to validate kung nasa listahan ba sila at tama yung kanilang pangalan sa listahan. And after nung validation, ito naman sa aking harapan, ay dito yung kanilang mga paymaster or yung kanilang payout. And makikita nyo dyan, Diego and Angela, dito sa aking harapan, meron yung mga number ng payroll numbers nila. So dyan sila tatapat para pumila nung kanilang payout. Kailangan lang nilang i-present yung copy ng kanilang driver's license, photocopy ng driver's license with 3 signature para makuha yung kanilang 5,000 na ayuda, Angela and Jeffro. Jazz, meron pa bang dedicated na araw para dun sa mga tulad na kinwento mo kanina na hindi naka-claim ng kanilang ayuda? Yes, Angela, no. Actually, tinanong natin yan kanina kasi actually iba-ibang cases yung nakausap natin. Merong kahapon pala naka-schedule, meron naman na hindi pa na-resolve yung problema sa listahan. Meron tayong nakausap na wala yung representative ng kanilang kumpanya dito. So, although nakapag-register ng 2 beses, hindi daw nakasama sa listahan. Maayos daw sana ngayon kung nandito yung kanilang representative, pero wala. So, ang ginawa, ang kanilang paalala sa kanila, pababalikin sila sa last day, which is on Monday. Kasabay nung
mga natitirang letter S to Z, and yung mga hindi rin nakakuha dun sa schedule nila dapat, kagaya kahapon, pinapayagan din silang bumalik dun sa last day para kahit paano makuha pa rin yung kanilang ayuda. Alright, maraming salamat. That was our mobile journalist, Jazz Paredes. And for the second time this week, transport groups Manibela and Piston are staging a strike in Manila, protesting rising fuel costs and other long-standing issues in the sector. Let's check the latest with Mobile Journal Daniel Dayao. Alright, it's not, hindi pala si Daniel, no? It's, I think we are going to another Mobile Journal to give us updates. But this time, Angel, sino kasama natin? Mobile Journal, Amy Atienza. Nasa Quezon City siya ngayon. Hi, Amy. Yes, good morning, Angela Diego. Ito, sinamahan ko si Kuya Junior ngayon, na isa siyang tricycle driver naman, no. So, ayun nga, kanina, para lang din mabigyan, no, ng konteksto, kaninang umaga, mga around 8 a.m., no, nagsagawa nga din ng protesta yung ilan pa mga transport groups at progressive groups sa Cubao. Ito na yung date nila para nga manawagan sa pagtaas nga ng presyo ng fare, pati na rin yung pag-alis daw ng oil deregulation law, maging yung pagtatanggal nga or suspension ng excise taxes, lalo na dahil nga tumataas pa rin yung presyo ng produktong petrolyo. Ito naman si Kuya Junior, sinamahan ko dahil gusto ko din sanang maiikot, no, mismo yung Cubao. At so far, meron na kaming 4 na pasaherong naisakay simula mga around 10 a.m., 10:30 a.m. At tanongin naman natin si Kuya Junior. Kuya Junior, pwede bang makausap ka muna saglit para kamusta po ngayon yung kayod ngayong araw? Ganun pa rin. Kulang sa tama sa kulang. Sabi ko ba yun sakto lang na tiyaga para may kuting nilaga na sumatotal noon. Panayin, wala pa tayong mabigay na magkano kinita dahil gawa ng di pa natin nakukumpiyot. Ang competition po niyan, sa hapon na po, papundiri ka na, magagat ka na, nakakain ka na, yung pong natitira, yung pang competition, total competition sa mga tricycle driver. Sa ngayon po, wala pa po. Gano'ng kalaki din po yung diferensya, lalo na nung nagtaas na yung presyo ng lapis? Ay, malaking diferensya. Kasi dapat ngayon, bigita ka na ng mga 700 hanggang alas 12. Sa ngayon, kita mo naman, 4 na pasahero pa lang dahil karami naglalakad na lang. Siyempre, sa budget din nila, tinitin nila sa budget nila. Kaya, may nang kita. Malakas sa gasolina, may nang kita. Ano po yung ma'am? Okay. So yun, Angela Diego, actually ngayon, babalik na kami dun sa pila. May pila ng may toda dyan dito sa may area ng Cubao. Medyo naikot-ikot na rin natin ng konti. At yun nga, nakwento na rin ng ibang mga tricycle driver na nakausap ko rin dito na talagang naging mahirap nga. At yun nga, tulungan na lang din talaga. May ilan din namang mga pasahero daw na parang gumagawa na ng keep the change para nga din daw makatulong sa kanila. Pero so far, ayun, napakalaki, napakatumal daw ng kinikita din ng mga tricycle drivers tulad na nga din ng mga nakapanayam natin na jeepney drivers, pati na rin yung mga barker, conductor na nakausap natin kahapon. So halos same talaga yung nagiging situation dito. Medyo mahirap talaga yung nagiging takbo ng buhay nila, lalo na ngayon na patuloy pa rin nga ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Angela Diego. Alright, maraming salamat. That was our mobile journalist, Amy Atienza. Yan siya sa Quezon City, sa may Cubao. Naka-backride siya sa tricycle. Siya ang babansagan natin, ang the backrider? Pasada Queen. Pasada. Kahapon jeep, today tricycle, tomorrow angkas. Pwede. Angkas siya. Well, I'd like to leave everyone with a quote na that is akma sa panahon ngayon, alright? And the quote goes, inflation is as violent as a mugger, as frightening as an armed robber, and as deadly as a hitman. A quote from the late Ronald Reagan. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. Monday, by the way. Join us again. And I'm Angelo Castro III. Kapatid, we are One News. All sides, all the time.